mayroon po isang taong nagtanim po ng isang buto ng halaman at kinabukasan tinignan niya kung may bunga na. Sapagkat mayroon pong nagpapatuto na katatanim lang. Umani na kami. Kaya itong taong ito, narinig niya yung sinabing yun na pag nagtanim ka, kinabukasan naani ka na. So tinignan niya. Pero dahil nakita niyang wala, ang ginawa niya, inalagaan niya ito araw-araw. Dinidiligan, kinokultivate, at nananalangin. Hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, hindi lang isang buwan, taon. Ganon kanyang ginagawa araw-araw, inaalagaan niya hanggang siya ito ay nakita niyang namunga. Ang ebanghelyo, kapag ito'y tinanggap ng tao, ay na rin sa gawa ng Espiritu, at naunawaan niya ang kahulugan nito, parang binhi. Ito'y naitatanim sa puso, sumisibol, tumutubo, lumalago, at namumunga sa takdang panahon sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi natin pwedeng pilitin na makita agad ang bunga kinabukasan, kundi ito ay isang pagtitiis at pagtsatsaga at pangangalaga hanggang sa magbunga. Ngayong umaga sa ating pag-aaral sa aklat ng Kolosas, pag-aaralan natin ang tungkol sa ebanghelyo. Pag-aaralan natin ang binhi ng buhay. Kung anong ginagawa nito sa mga taong nakapakinig. At buksan natin ang Colossians chapter 1 verse 3 to 6 sapagkat natapos na natin ang verse 1 and 2. Ngayon naman, verse 3 to 6 ang ating babasahin. Ganito po ang pagkakasabi. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming panalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Opo Panginoon, napakadakila po ng iyong gawang kaligtasan sa buhay ng isang mananampalataya. Karapat-dapat kang pasalamatan at tuwalatiin sapagkat sa iyong kamay, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya kami po ay nabubuhay. Na marapat lamang naming pasalamatan ang iyo pong means, ang iyong kasangkapan upang kami makarinig ng inyo pong mga katotohanan at sumibol, tumubo ang binhing ito ng buhay sa amin ngayon na mananampalataya. Kaya naman, ang iyo pong mga salita na sinulat ng inyong mga taong sinugo ay muling ipinaalala sa amin kung sino kami at ano kami sa kasalukuyan at sa hinaharap. Nawa po pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ngayong umaga tungkol sa Ebanghelyo na makita namin na dito po nagsimula ang aming pong pagkaliwanag ng kaligtasan. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
So ating tatalakayin ngayong umaga sa ating pagpapatuloy ng serye, ang Ebanghelyo na nagbubunga ng tunay na buhay. Ang Ebanghelyo na nagbubunga ng tunay na buhay. Now, aklat po ng Colosas ay sinulat po ni Apostol Pablo sa mga bagong Kristiyano. Tulad natin, marahil tayo 10 taon, 20 taon na, pero sa ating pong pangungugali, maring tayo po'y mga bago pa lamang. At ito po ay sinulat para sa taga-Colosas at para rin sa atin sapagkat ang mga bagong Kristiyano sa Colosas naharap sa iba't ibang panganib ng mga muruan. Sa ating pong kapaligiran, napakarami pong nakaturuan na maaari tayong maligaw kung wala tayong totoong pinanghawakang pananampalataya. Kaya sumulat si Pablo upang sila'y palalahanan kung ano ang tunay na bunga ng Ebanghelyo sa kanilang mga buhay. Pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, at kung paano ito patuloy na lumalago sa buong mundo. So maraming tao ang nagsasabing sila'y naniniwala sa Diyos, sila'y sumasampalatos, ngunit nakikita ba ang bunga ng tunay na buhay sa kanilang mga buhay? Nakikita ba ang bunga ng Ebanghelyo? So sa naunang dalawang talata nating pinag-aralan nakaraang Sunday, ay ating pong nalaman kung sino tayo bilang Kristiyano ayon sa Ebanghelyo na ating tinanggap. Naunawaan natin na tayo'y tinawag ng Diyos kay Kristo. Tayo'y banal at tapat kay Kristo. Tayo ay may biyaya at kapayapaan kay Kristo. Ngayong umaga, titignan natin ang 3 bunga ng tunay na Ebanghelyo ayon kay Pablo sa buhay ng totoong mananampalataya. Una, ang unang bunga ay ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 4, ganito ang pagkakasabi, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun po yung unang bunga ng... So anong nabalitaan ni Pablo rito? Ano ang kanyang nabalitaan? Ang nabalitaan ni Pablo sa mga taga-Colosas, sila'y mayroong pananampalataya kay Kristo. Ito yung unang resulta ng tunay na Ebanghelyo na ginagamit ng banal na Espiritu. Hindi lamang pananampalataya sa sarili, hindi lamang pananampalataya sa relihiyon o ano paman o mabuting gawa, kundi kay Kristo sila sumasampalataya mismo. Tulad ng isang taong nalulunod sa baha, mga kapatid. Nung malunod siya, wala siyang magawa, siya'y lumulubog, lumulutang, at nakita niya ang isang lifesaver. Nakilala niyang siya'y life at nakilala kailangan niya ang lifesaver at nakilala niya na wala siyang magagawa. Ganyan po tayo mga kapatid. Simula nung tayo po'y makarinig ng Ebanghelyo, nakilala natin si Kristo na siyang tagapagligtas, nakilala natin ang ating sarili na wala tayong magagawa sa ating kaligtasan. Hanggat hindi tayo natamnan ng Ebanghelyo, hindi tayo mamumulat sa katotohanan. Kaya napakalaga para sa atin ang magyaya ng mga taong wala pa ito upang sila'y makarinig ng Ebanghelyo. That is general calling. Kailangan natin. Ngunit sa kanyang pagkarinig sa Ebanghelyo, lumulubog pala sa kamatayan, lumulubog sa kumunoy ng kasalanan, makikilala niya si Kristo na siyang kanyang tagapagligtas. Ikaw ba'y buong pusong sumasampalataya kay Kristo? Nagtitiwala ka ba kay Kristo? Ngayong sinasabi mong ikay mananampalataya, ikay ligtas na. Nasaan ang iyong pagtitiwala? Nasa sarili pa rin ba? Dapat lamang na tayo nagpapatuloy. That is sanctification. Nagpapatuloy sa pagtitiwala kay Kristo, ang tunay na panampalataya ay lubos na pag-asa kay Kristo lamang. Yun po yung una. Ang bunga ng Ebanghelyo ay pananampalataya kay Kristo. Ikalawa, ang kalawang bunga ng pananampalataya ay pag-ibig. Pag-ibig sa lahat ng mga banal. Pag-ibig sa lahat ng mga banal. Verse 4 again, nabalitaan
sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Balitang-balita yan, mga kapatid. Nung kayo po ay nagkaroon ng bagong pananampalataya, totoong pananampalataya, marami pong nakarinig niyan. Balita yan, hindi lamang sa lugar ninyo, hindi lamang sa kapitbahay, hindi lamang sa Amerika o sa ang dulo. Kakilala sa balita, iba ka na. At ngayon, ikalawa, mababalita rin kung paano ka magmahal sa iyong kapwa mananampalataya. Sa mga banal, yaw ay nababantog, yun ay ang bunga ng Ebanghelyo. So dapat tayo lumago dyan, mga kapatid. Nakaraan, nabalitan tayo pala yung mga tinawag ni Kristo, tapat kay Kristo, banal kay Kristo. At ngayon, yun po ay balitang balita. Ang hindi po tunay na pananampalataya ay walang pag-ibig. Puros pagmayayabang. Maraming Kristiyano ngayon nagyayabang, kami yung totoo. Kami, maganda yung aming church. Mahusay yung aming pastor. Ang galing mangaral. Talagang magaling mangusa. Pagmamahal ba yun sa mga banal? Pagyayabang. Hindi po pagmamahal. Ang mga taga-Kolosas, maliit lamang na grupo ito. Maliit na iglesia, ngunit sila'y kilalang-kilala sa pag-ibig. Gaya ng ating napag-aralan ng prayer meeting sa Luke chapter 1 verse 10, na habang nananalangin, habang si Zacarias nasa loob ng templo, ang napakarami mga tao na nanalangin sa loob. Kilala sila. Kilala silang may pag-ibig sa isa't isa. Mga taga-Kolosas ay kilala ng palataya. Sila'y kilala na umiibig sa Diyos sapagkat nakikita sa kanilang buhay na iniibig nila ang kanilang kapwa-kapatid. Ito'y tanda na isang binago. Yan ang bunga ng Ebanghelyo. Dapat nating malaman yan na ikaw ay inibig ng Diyos, kaya naman ikay nakakaibig din sa Diyos at sa iyong kapwa. Lumago tayo dyan sa ating katayuan bilang Kristiyano. Tulad ng isang ilog. Ikaw ay tulad sa isang ilog. Na kapag ang ilog, napakaganda pong tignan na sariwa. Pero tuyong-tuyo yung ibaba. Tuyong-tuyo yung ibaba, yung taniman, yung lupa ay nabibiyakan dahil tigang. Pero ang ilog, kapag ito ay napupuno, umaapaw, pati ang lahat ng nandoon mga tigang ay naapawan, sumasariwa. Ganyan din ang puso ng isang Kristiyano kapag ito'y napuno po ng Ebanghelyo, ay umaapaw po ang pag-ibig na ito. At maraming nakikinabang, maraming lumalambot ang buhay dahil sa pag-ibig. Ganun po ang totoong Ebanghelyo na tinanggap natin. At ganon din ang puso ng Kristiyano. Kapag puno ng pag-ibig ng Diyos, natural. Lalabas ito mula sa atin. Lumalabas ito sa ating kilos, lumalabas ito sa ating bibig, lumalabas ito sa ating buhay. Kaya tatanungin kita, mga kapatid, tatanungin ko kayo, tatanungin ko rin sa aking sarili, mahal mo ba ang iyong kapatid sa pananampalataya? Mayroon ba tayong hidwaan? Kung mahal mo talaga, kung sino man ang may kasalanan, ikaw o siya, ikaw dapat magpakita ng unang hakbang. Kanina po kinausap ko yung anak ni Brother David. Hindi ko ikahiya ito. Si Zuriel. Habang kami na doon, habang hinahabol kong hininga ko sa hingal, makinig ka. At nagsalita siya, huwag kang sasabat, makinig ka. Noong Sunday, lumapit yung father mo sa akin, kukwentuhan kami. Nandun ka. Anong sabi ng father mo sa iyo? Matigas ang ulo mo, hindi ka nakikinig. Anong ginawa mo? Tinignan mo siya ng masama. Nagsalita ka at nilayasan mo. Tama ba yun?
Tama ba yon? Ano ba ang katungkulan ng tatay sa anak? Alin po, sa Biblia? Mahusay sa Biblia si Sorian. Sabi ko, hindi, ikaw. Hanggang sa umiyak siya. Sabi ko, kahit mali ang tatay mo, dahil tatay mo, igalang mo siya, ibigin mo. Sa kanya ka nagmula, ginagawa niya lahat ng hanap buhay, lahat, para sa inyong mga anak. Doon ko nakita, Suriel, iyak ng iyak. Sapagkat naramdam niya, sabi ko, nakinig ka ba sa akin? Simula ba ngayon, mamahalin mo yung papa mo? Opo. Kung wala pong pagmamahal, wala pong kababaang puso. At kung walang ebanghelyo na magtuturo sa atin tungkol sa ugali, hindi tayo mapupuno ng kaalaman ng pag-ibig. At naniniwala kung batang ito, kilala ko ito, kilala natin lahat. Simula sa maliit pa lamang, na napaka-active niyan, lundag ng lundag. Pero lumalaki siya sa mismong templo ng Diyos. Kailangan lang maturuan. At alam ko kanina, umapaw yung pag-ibig sa puso niya. Kasama na rin si Psalmist. Nag-iyakan sila magkapatid, nagpatawaran yata kanina. Si mama naman ang nagsasalita. Sabi, kahit papa mo mali, pero anak, dapat magpasakop ka. Pag napuno po yung ilog, aapaw. At ang mga naapawan, kahit tigang na lupain, mananariwa. Ganyan po ang ebanghelyo. At yan po ang tinanggap natin. Kaya ang tanong ko sa iyo, mahal mo ba ang iyong kapatid sa pananampalataya? O mahalin mo rin ba ang hindi madaling mahalin? Sabi ko nga kay Suriel, maraming galit ka sa tatay mo. Pero mahalin mo. Kahit yung mahirap mahalin, mahalin mo. Sapagkat yung pag-ibig mo, hindi sa iyo galing. Galing yan sa Diyos, umaapaw sa iyo. Kaya hindi dapat ikinakahiya, dapat ipikinakumbaba natin na kailangan natin lumapit at magpatawad at humingi ng kapatawaran sapagkat taglay natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na ebanghelyo ay nagtutulak sa atin na magmahal. Kahit sa hindi kamahal-mahal na tao. O hindi karapat-dapat. Kundi dahil sa tayo po ay naapawan ng pag-ibig ng Diyos. It is our responsibility to love them. Not by emotions. Hindi po sa ating damdamin, kundi sa ating desisyon, sa ating kalooban, sa ating will. Kahit hindi siya kaibig-ibig, mahalin mo siya tulad ng mag-asawa. Maraming naghihiwalay mag-asawa sapagkat sila po ay nagsasawa sa mukha, nagsasawa sa hininga. Dahil sa tagal nilang pagsasama, nakikita na parang ayaw ko na kaya lumalabas. Kahit nagbabago ng ugali ang asawa mo, it is your responsibility to love him, her. Tungkulin natin yun. Mahalin mo siya hanggang wakas. Yun ang pinangako mo sa harapan ng tao at mahal ng Diyos. Kaya maraming giwalay sapagkat damdamin ng pinairala, hindi yung salita, hindi yung ebanghelyo ng Diyos na dapat siyang ibigin. So nakita niyo yung unang bunga ng ebanghelyo, faith in Christ Jesus. And number 2, love for all brethren. Pag-ibig sa ating kapwa banal. Then ikatlo na bunga, pag-asa na nakalaan sa langit. Our hope sa langit. Verse 5 to 6. Sapagkat nabalitaan namin, verse 5. Dahil sa pag-ibig
na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo, na dumating sa inyo. Gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang sabi po rito, dahil po sa pag-asa, that is glorification, inaasahan natin. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan. Walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay hindi nakatali sa mga bagay sa mundong ito. Hindi itong ating pinagmamalaki kung anong mayroon tayo sa mundong ito. Pahiram lang sa atin lahat ng tinatamasa natin sa mundong ito. Hindi tayo dyan nakakabit na pundasyon. Kaya wag nating ilagyan, isimento ang ating paa sa mundong ito. Temporaryo lang po tayo dito sa mundong ito. Ang pag-asa natin ay nakatuon sa hinaharap. At yan ang sinasabi ng Ebanghelyo sa atin kapag tayo po'y nangangaral o nakikinig. Ang pag-asa ng isang Kristiyano ay nakatuon sa hinaharap, sa kaluwalhatiang ipinapangako ng Diyos, and that is final glorification. So ang Ebanghelyo ang siyang nagbibigay sa kanila ng matibay na pag-asa sa hinaharap. Kaya napakalaga po na tayo'y nasa presensya ng mga kapatiran ng Espiritu Santo ng Diyos sa pangangaral, sa pagsamba. Huwag niyo masamain na hindi ko nagugustuhan yung mga hindi dumadalo, kunting dahilan lamang. Sapagkat ang nais ko, nandiyan kayo sa fellowship with God and brethren. Ito yung pag-asa natin. Dito tayo lumalago. Lumalago tayo sa ating pag-ibig sa Diyos. Lumalago ang pag-ibig ng Espiritu Santo sa atin at lumalago ang ating pag-ibig sa isa't isa, sa iglesia. At dahil dyan, tumitibay ang ating pag-asa sa hinaharap, sa ating future. Tumitibay po. Sapagkat yung Ebanghelyong naririnig natin, nagpapatibay ng ating pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa. Na alam natin ang faith natin. Yan nagpapatibay sa atin. Kaya namamahal natin ang ating kapwa-kapatiran. Alam niyo isang sundalo, hindi ako nakaranas. Ako yung nakapasa sa examination dyan sa Port Bonifacio before. At hindi ko pinagmamayabang ang grade ko, 97 sa examination. Paalis na kami, 46 kaming nakapasa. Paalis na kami papuntang Mindanao. Magulo po ang Mindanao noon. Pero nalasing ako nung gabi. Hindi pa ako Kristiyano na. Nalasing ako ng gabi. At nagkaroon ako ng puot sa driver ng aking tiyahin. Na sip-sip. Nung malasing ako, nakasandal siya sa Volkswagen ng tiyahin ko, kumuha ko ng itak. Tinaga ko siya. Mabilis siyang umilag. Tabas yung likura ay yung bubong ng Volkswagen. At lumabas yung tiyak ko galing sa opisina. At sinaway ako, sinaksak ko siya. Tumama sa pintuan, pag ganyan ko, tumalsik yung dulo, sinampal ko yung dulong bumagsak, nasugatan ako rito. Ayun, kulong. Sa Makati. At nabalitaan ko, after a month, weeks lang, lahat ng kabats ko
pang 46 ako, lahat helicopter, nakalungon. Nakakabaong lahat. Romans 8:28, naniniwala ako doon. Kahit sa evil or whatever happen, all things, may layunin ng Panginoon sa akin, pero dahil sa aking kasamaan, ako yung napapahamak. Ang sundalo po, hindi ko naranasan dahil may probedensya sa akin. Ngayon ko nanawaan. Nakulong ako. Pero kadalasan ang puso ng sundalo nandun